Bilang babae, anak, kapatid at asawa, walang ibang hangad si Rosa kundi ang maramdamang may nagmamahal sa kanya. Mahal na mahal niya ang pamilya niya subalit dahil sa isang pangyayari na kinawala ng kanyang ina, siya ang sinisi ng kanyang papa dahilan para maging basura ang tingin nito sa kanya. Idagdag pa dito ang asawang walang ginawa kundi saktan ang damdamin niya. Pero paano at saan nga ba nagsimula ang lahat? Sa unang beses na makita ni Esmeralda Rosa, ang binatang si Patrick Gavin, minahal na niya ito, pero hindi siyang mahal ng binata. Si Patrick Gavin nasa isang relasyon sa kanyang kambal na kapatid na si Esmeralda Maxine na minamahal ng marami. Isang araw di nakarating si Rosa sa kasal ng kanyang kapatid dahil sa malas na pangyayari. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, galit na galit ang kanyang ama. Nakatingin sa kanya si Patrick na parang may napatay siya. Nang malaman ni Rosa ang dahilan ng kanyang galit, nabigla siya. Hindi Maxine ang pangalan sa marriage contract kundi sa kanya. Pero paano nangyari yun? Rosa's POV. Rosa, I want you to meet my boyfriend. Saad ng kakambal kong si Maxine habang hila-hila ko papunta sa labas. Tumindig ang balahibo ko na lumabas ang isang matangkad na lalaki mula sa sasakyan. Nawalan ako ng masabi sa sobrang hot niya at masyado ako nabighani sa lalaking naglalakad papunta sa amin. Niyakap ni Maxine ang lalaki sa braso. Hindi ko alam pero parang napipilit din si Maxine na kumilos. Rosa, I want you to meet Patrick. Gavin, my boyfriend. Hi, ngumiti siya. Nakita kong inabot niya ang kamay niya pero hindi ko magawang makipagkamay at hindi ko maalis ang mata ko sa mukha niya. Na magsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkaantala, nabalik ako sa realidad at dalidaling inilagay ang malamig kong kamay sa kanyang malaki at mainit na kamay. Rosa, hingal na hingal kong bulong. Ang malakas niyang pakikipagkamay nagpakiliti sa aking spine at sa aking katawan. Esmeralda was right. Identical nga kayo. His laugh was music to my ears. Yeah. Ngumiti ako ng matipid at nag-init ang magkabila kong pisngi. Esmeralda pala ang tawag nito kay Maxine. Pareho kaming Esmeralda sa pangalan. Ako, Esmeralda Rosa at ang aking kakambal naman, Esmeralda Maxine. It was our mother's name. Ngunit hindi din namin to nasilayan dahil namatay siya sa panganak sa amin. Gano'n na kayo katagal? Talong ko habang naglalakad kami papasok sa bahay. Lumingon sa akin si Patrick at nag-iwas ako ng tingin. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Let's see, 6 months? Tumango lang ako at pumasok kami sa loob. Nadatnan namin si Papa nakaupo na sa one-seater sofa. Malamig ang mata nito nang tingnan ako. I bowed my head at nagpahuli sa paglalakad. What's wrong? Bulong ni Maxine. I should leave? Baka magalit si Papa. No, don't leave. Stay with me. Pagmamakaawa nito. Napatawa naman ako. Nagtataka sa tono ng boses nito. Pinili ko na lang wag itong iwan. Tumayo si Papa na lumapit si Patrick. Patrick Gavin? Akala ko hindi ka napupunta. Ngumiti si Patrick at kinamayan si Papa. Hello sir. Umupo na kami at nagdala ang katulong ng merienda sa sala. Any special reason why you visited at this hour? It's past dinner time. Tumikim si Patrick at tinawakan ng isang kamay ni Maxine. Tito, I want to marry your daughter. Hindi ko nakitaan ng pagkabigla si Papa. Ngunit naramdaman kong parinigas si Maxine sa tabi ni Patrick. Naramdaman kong pagkabalisa nito. Parang ang bilis naman ata. Ilang buwan pa lang kayo ni Maxine, hindi ba? Singit ko. Tumalim ang tingin ni Papa sa akin. Hindi ka kasali sa usapang to at hindi ka magdedesisyon dito, so leave. Pero, Pa, I said leave. Now. Tumayo ako at tinungo ang kinaroroonan ng pool namin. Inalis ko ang aking sandals at nilubog ang binti ko sa tubig. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulala sa kawalan. Naramdaman ko na lang may tumabi sa akin. Nilusong din ni Maxine ang paa sa tubig. She sighed. I am going to get married, Rosa. You did not reject him? You've only dated for 6 months. Bahagyang nilaro ng mga paa nito ang tubig. We need him, Rosa. Anong ibig mong sabihin? Natalo si Papa sa sugal at nagkaroon ng malaking pagkakautang? Palubog na tayo, Rosa. Napatay na ako sa malayo. Maxine, yeah? Boyfriend mo siya at mahal ninyong isa't isa. I think everything will be alright. Mabait ka at maunawain. I am sure mag-work ang relationship ninyo. Natawa ito ng mahina. Minsan naiisip kong gusto kong maging ikaw. I want to be invisible too. Hindi mo alam ang pakiramdam na tratuhin kang hangin, Maxine. Mahirap. Bakit pa kasi namatay si Mama dahil sa akin? Akala niya na Papa isa lang ang anak nila.
Di kasi ako nakita sa ultrasound dahil natabingan daw ako ni Maxine at nang nilabas ako ni Mama nun siya nalagutan ng hininga. Hindi ba naman kasalanan ng lahat? Sadyang makikitid lang ang utak ng ibang tao, Rosa. One day, he will realize that he's lucky to have a daughter like you. Mahinang sabi ni Maxine habang nakatingin sa tubig. Congratulations! Magiging Belmonte ka na? Yeah, tumawa siya ng pagak. Someday I'm going to be free as a bird. Hindi ko na natanong pa sa kanya kung anong ibig niyang sabihin doon. Nang maggabi umuwi na si Patrick, pinagmasdan ko ang kotse nito hanggang sa hindi ko na makita pa. Ilang araw ang lumipas, sobrang busy na ni Maxine sa kakaayos ng kanyang kasal. Halos di na nga kami nagkikita dahil sa dami ng ginagawa niya. Samantalang ako na may gumagawa ng maraming disenyo ng damit dahil kailangan na yan makita ng customer ko bukas. Halos ilang kape lang na inom ko para lang wag antukin. Maliit na kasi ang deadline at kulang pa ako at nagtatalo pa ng disenyo. Nakaupo ko sa harap ng aking table at napipikit ang mga mata nang bumukas ang pinto at pumasok si Maxine. Nakapantulog na ito. Tumingin ako sa aking relo at napag-alaman 4:00 na pala ng umaga at hindi pa rin ako natutulog. Hi, sabi nito. Ang aga mo namang nagising. Humikab ako. Nag-iwas na ng tingin. Kasi may gusto lang akong papirmahan sa'yo. Tinignan ko ang hawak itong folder. Ha? Ano? Gusto kasi kitang gawing partner na ipapatayo kong bagong negosyo. Ano lang to? Pipirmahan mo na lang. Nabahid ko ang kaba sa kanyang boses. Nilahad ko ang aking kamay. Akin na. Nang mahawakan kong folder, nakaramdam ako ng hilo. Agad lumapit sa akin si Maxine. Pirmahan mo na lang yan at matulog ka na. Teka, babasahin ko pa. Inalap ko ang aking reading glasses pero pinigilan na ako ni Maxine. Wag na. Hindi naman kita lolokohin dahil kapatid kita eh. Pirmahan mo na lang dito. Sabi nito. Tumango ako at kinuha ang ballpen at pinirmahan iyon. Matipid ko tong anitian at naglakad papunta sa aking kama. Pagkatapos ng 2 araw, lumipad na ako papunta sa CDO para may hatid ang drafts. Nagpa-schedule ako ng flight sa araw mismo ng kasal ni Maxine. Yun na lang kasi ang available na araw dahil peak season ngayong Desyembre. Pagkapasok ko sa airport, may ilang pasahero nagkakagulo dahil sa delay ang flight. Nagpanik ako dahil ilang oras na lang magsisimula ng seremonya. Tinawagan ko si Maxine upang sabihin dito ang sitwasyon ko. I am sorry, Esmeralda Maxine. Hindi ako makakaabot sa kasal mo. Naiiyak kong sabi. Hindi ko naman ginustong mawala sa kasal na nag-iisa kong kapatid. Pero kasi hindi ko inaasang nasirang eroplanong sasakyan ko sana pabalik sa Bulacan. What? I'm sorry. Madadelay kasi ang flight ko eh. Nasira yung eroplano. Ilang beses na akong palakad-lakad sa airport at hindi mapakali. Kahit sa reception? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Sorry. No, Rosa. Ako dapat mag-sorry sa'yo. Her voice was trembling. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Medyo magulo. Ha? Bakit? May nangyari ba? Wala. Sige na, mag-iingat ka. Teka, bye Rosa? Halos pabulong nitong sabi. Hoy, wait! Hindi na nito hinintay na makapagsalita ako. Ilang beses ko siyang tinawagan, ngunit hindi na nito sinasagot ang tawag. Pagkatapos ng araw ng kasal ni Maxine, saka ako palang nakasakay sa eroplano. Mabilis akong bumiyahe papunta sa Bulacan. Nagbayad ako sa taxi na makarating na ako sa subdivision namin. Naglakad ako patungo sa bahay. Binuksan ko ang pinto at napasinghap na makita si Papa at Patrick sa sala. Lumiwanag ang aking mukha. Nandito pa si Patrick ay ibig sabihin nandito rin si Maxine. Nasaan si Maxine? Mabilis na tumayo si Papa at nabigla ako na ibato nito sa akin ng flower vase na nasa tabi niya. Mabuti na lamang at naiwasan ko to. Halos mapasigaw ako sa pagkagulat. Bakit po? Nagmamarinis ka pa? Nasaan si Maxine? Napatingin ako kay Patrick. Ito ang unang beses na nagtaas ito ng boses at galit na galit. Ano? Hindi ko alam. Nagtataka kong tanong. Lumapit sa akin si Papa at hinawakan ng aking buhok. Naluha ako na makitang galit sa mga mata niya. Nagmamaang-maangan ka pa? Anong sinabi mo sa kanya at ginawa niya to sa akin? Hinili niya ako palapit sa kinaroroonan ni Patrick. Napangiwi ako sa sakit na naramdaman. Binitawan ako ni Papa at itinulak para maupo sa tabi ni Patrick. Napatingin ako kay Patrick. Namumugto ang mga mata nito na parang kagagaling lamang sa iyak. Hindi ba't ikaw ang mas nakakaalam kung nasaan siya? She is your wife. No, she isn't. Madaing sabi ni Patrick. Ha?
Pinakita nito sa akin ang isang papel. Nanginginig ko yung kinuha. It was their marriage certificate. Pero mas nagulat ako nung makitang pangalan kong nakasulat doon at nakapirma ko doon. Tell me, Rosa. Inawakan ni Patrick ang aking braso. Napangiwi ako sa sakit. Nasaan si Maxine at anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Nalilito kong sabi. Nalilito din ako kung bakit pangalan kong nasa marriage certificate. Bullshit. Inis nitong sabi. Sumama ka sa akin at ipapasuri natin kung wala ka ba talagang kasalanan. Pumunta kami sa isang lugar at pinasuri ang pirma ko doon. Kapag nalamang hindi ko yun pirma, null and void ang kasal. What's the result? Naparunok ako na marinig ang maotoridad na boses ni Patrick. Napayuko ako at umayos sa aking kinauupuan. Nakarap sa amin isang lalaking sumuri sa aking pirma at ang isang lawyer. This is authentic, Miss Menjola. Base sa strokes ng pirma mo at pirma mo sa marriage certificate, magkamukha. Sabi ng profesional na sumuri sa aking pirma. Paano? Naparunok ako. Hindi ba pwedeng ipawalang bisa ang kasal? Annulment. Sabi ng attorney na inimbitahan din namin. Napatingin ako kay Patrick. Nakita kong galit sa kanyang mga mata. Nagangalit din ang kanyang panga. Naalala kong bigla ang pagpasok ni Maxine sa aking kwarto at may pinapirmahan to sa aking dokumento. Ito ba ang marriage certificate? Shit! Mariing mura ni Patrick. Kailangan kong maikasal para makuha ang pamana sa akin ni Papa. Ikinasal nga ako pero hindi naman sa babaeng mahal ko. At nasaktan ako sa kanyang sinabi. Let's have an annulment, I said. Hindi na pwede. Ayon sa batas, hindi pwede mag-file ang annulment one day after being married. Huminga na malalim ang abogado at tumingin kay Patrick. Mr. Belmonte, hindi ba't kailangan mong makuha ang mana mo? Bakit di mo na kayo magtiis ng kaunti? You can file an annulment after mo makuha ang mana mo. Shit! Mariing sabi ni Patrick. Tumayo ito at umalis ng conference room. Napapitlag pa ako sa malakas na pagsara ng pinto. Tumulo ang aking luha. I feel so unwanted. Halos madaling araw na hindi pa rin umuwi si Patrick. Hindi ganon kalaki ang bahay na tinitirhan namin, ngunit malimit kami magkita. Maaga tong aalis ng bahay at uuwi na rin ng maaga. Talagang pinaparamdam niya sa akin na hindi akong nais niyang uwian sa bahay na to. Narinig ko pa ang pagkalabog ng pinto namin kahit nasa loob ako ng aking kwarto. Tumayo ako sa aking kama at bahagyang binuksan ng pinto. Nanigas ang aking katawan nang hindi lang siya nag-iisang dumating. Nakayakap ang isang babae sa bewang nito na halos pambatang damit ng suot dahil sa ikli noon. This is his way of torturing me. Ikaw lang nakatira dito? Malanding saad ng babae. Nope, may katulong ako dito. Walang ganang saad ni Patrick. Baka marinig niya tayo kapag hinalika ni Patrick ang leeg nito. I don't care. Hindi naman siya mahalaga. Nanikip ang dibdib ko sa sakit nang sinabi ni Patrick. It was not my fault that Maxine chose to leave him. Why can't they believe me? Lumalabas ako ng aking kwarto dahil rinig na rinig ko mula doon ang halinghing ng babae. Pumunta ako sa kusina at doon nagpalipas ng oras. Maxine, you are so selfish. Akala ko si Papa lang isang tao na hindi tatanggap sa akin, ngunit eto't dinagdagan mo pa ng isa. Pagbalik ko sa sala, ay nakita kong pababa si Patrick at ang isang balingkinitang babae sa hagdanan. Hawak nito ang bewang ng babae. Patrick, next time ulit ha? Malanding sabi ng babae. Ngumiti si Patrick. Of course. Para lamang akong hangin sa kanila. Hindi to tumitingin sa akin hanggang sa may hatid niyang babae palabas ng bahay. Narinig ko pa ang pag-alis ng kotse ng babae. Patrick. Malamig niya akong tinignan. What do you want? Could you stop bringing all your slut in this house? Natatakot kong sabi. Tao lang ako. May karapatan din naman akong magalit. Para kasing... Hinaklit ako nito sa aking braso. Bumabaon ang daliri niya kaya napapangiwi ako. My slut? The only slut in this house is you, Rosa. Nag-init ang sulok ng aking mata. I am not a slut. Yeah, you're right. You are a pest that needs to be vanished. Mariin itong sabi. Pasalamat ka't kailangan pa kita. Kapag nakuha ko na ang mana ko, masahol pa sa basurang itatrato ko sa'yo. Basura? Hindi ko naman kasalanan ng pagkawala niya. Hindi ko nilason ng isip ni Maxine. Wala akong ginawa. Dahilan ko. Sinong ginagago mo sa ating dalawa? Alam mo, Rosa, huwag kang magmalinis dahil matagal ka ng marumi. Hindi ko napigilan ang pagsampal dito. Minsan kailangan ding lumaban. Agad na mula ang kanyang pisngi. Napasigaw ako nang malakas niya akong itinulak.
Napaupo ako sa sahig. How dare you, a piece of trash, slap me? Lumuhod ito. Napaungol ako sa sakit nung hawakan itong aking panga. You don't deserve this angelic face. You don't deserve anything in this world. So Rosa, go to hell. Marahas niya akong binitawan. Nanginig ako sa sobrang sakit na nadarama. Hindi ako makatayo. Tumakas ng lakas sa aking binti. Sa makalawa, kaarawan ng isang board of director natin. Malamig nitong sabi, imbitado tayong dalawa pero ako na lang ang pupunta. Sasabihin ko na lang may sakit ka. Ayokong makita ka nila. Nakakahiya ka. Si Papa, he smirked. Umaasa ka pang may pakialam sa yung tatay mo? Umakit ako sa aking kwarto nang may luha sa aking mga mata. Nangihina akong umupo sa aking kama, tinitigan ng sulat na iniwan sa akin ni Maxine. Rosa, I'm sorry. I did this horrible thing to you. I know you love Patrick. I can feel it. I want you to be happy. I know someday he will love you too. I am not coming back anymore. I'm sorry. Maxine. Stupid Maxine. She really is the most selfish witch na nakilala ko. Hindi mo lang niya naisip ang mararamdaman ko at ni Patrick. At dahil sa ginawa niya, mas kinamuhian ako ng mahalagang tao sa aking paligid. Nanikip ang aking dibdib. Kinuha ko ang inhaler at nilagay sa aking bibig hanggang sa makahinga ko. Humiga ako sa aking kama. Bakit pa hindi nila ako kayang pakinggan? Bakit sa aking lahat, ako lang ang may kayang umintindi? Bakit masyado ko silang mahal kaya hindi ko sila maiwan? Umuwi ako na maaga para ipagluto si Patrick ng hapunan. Lumabas ako ng pinto na makarinig ng ingay mula sa labas. Nang buksan ko yon, tumambad sa akin ang 3 kotse na nakaparada sa labas ng aming bahay. Lumabas si Patrick ng kanyang sasakyan. Malamig niya akong tiningnan. 2 kalalakihan naman ang lumabas sa puting kotse at 2 din sa itim na kotse. Oh, nandito na pala ang fake pride mo, Patrick? Sabi ng lalaki na may braces ang ngipin. Alam nila? Huwag yun na lang pansinin. Sabi ni Patrick habang naglalakad sila papasok ng bahay. Isa-isang pinasok ng kaibigan nito ang napakaraming alak at nilapag iyon sa lamesa sa sala. Naiilang ako sa klase ng tingin ng mga kaibigan ni Patrick. Kasalukuyan akong naghuhugas ng mga plato at pinagkainan nila nang may humatak sa aking braso. Nakita ko si Patrick. Namumula ang pisngi nito at parang lasing na. Patrick? Teka, bakit? Hinatak niya ako papunta sa sala. Ang 4 na kaibigan nito ay pawang mga lasing na rin. Tumigil kami sa harap ng mga kaibigan niya. Nakaramdam ako ng kaba. Strip, Patrick said. What? I said strip. Mariin itong sabi. Tinangka akong kumawala sa hawak nito ngunit mas lalo lang iyong humihigpit. Oh, come on. We're bored. Why don't you entertain us? You are a whore, right? Patrick, ano ba? Ayoko. Hindi ako ganun. Pinipilit kong makawala sa kanya. Lumapit ang mga kaibigan nito sa akin, puwera ang isa at nanatili lamang itong nakaupo sa sofa, umiinom ng beer habang nanonood. Hinawakan ng isa ang aking kamay. Teka, wag! Nagpanik ang sistema ko. Hinawakan ng lalaking aking panga. Ngumiti ito na nakakatakot. Pakipot ka pa? Alam namin ang ginawa mong pag-setup kay Patrick, kaya wag ka nang umarte pang parang ang linis mo. Tumulong aking luha at buong lakas sa nagpupumiglas. Bitiwan niyo nga ako? Napakistot ako na may humawak sa aking hita. Shit! She has a porcelain skin. Ang swerte mo, Patrick. Dinilaan ng lalaking may braces ang kanyang ibabang labi. Wag, please! Tumingin ako kay Patrick. Blanco ang kanyang ekspresyon habang hawak ang isang kamay ko. Patrick, tama na. Help me, please! Nanginginig ang aking tuhod nang maramdaman ang halik ng lalaki may braces sa aking leeg. Umiwas ako. Tinangka akong lumayo pero hawak ni Patrick at ang isang lalaki ang aking 2 kamay. Taste like pearl. Nagsusumamo akong tumingin kay Patrick. Nanlaki ang mga mata nito. Help me! Somebody! Hindi ko na kaya, ayoko na. Lumakas ang hikbi ko at pilit na pumipinglas. Naramdaman kong nakawala ang kamay ko na hawak ni Patrick. Pinigilan nito ang kaibigan at inilayo sa akin. That's enough. She's too boring. Let's just call a professional whore, sabi ni Patrick. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakas kaya agad akong tumakbo sa kwarto ko at nagkulong doon. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Nangihina ang mga tuhod ko kaya napasalampak ako sa carpeted floor ng aking kwarto. Walang humpay ang pagturo ng aking duha. Nasaan na ang mabait na Patrick?
Hindi ko akalaing darating ako sa punto ng buhay na itatrato ako ng lahat na parang laruan. Patuloy akong umiiyak. Sobra ang takot na nararamdaman ko. Napapitlag ako na may kumatok sa aking kwarto. Hindi ko yun binuksan. Hindi ko kaya. Rosa? Kay Patrick ang boses na yon. Naparunok ako sa takot kaya hindi ako sumagot. Tama na please. Bulong ko habang humihikbi. Shit! Wala na ako narinig pang iba pagkatapos niyang sabihin yon. Hinintay ko talagang makaalis si Patrick bago ko lumabas sa aking kwarto. Hanggang ngayon kasi ramdam ko pa rin ang takot dulot ng nangyari kagabi. No one will protect me so I have to be more careful. Ngayon alam ko nang wala na talagang pag-asa na pahalagahan pa ako ni Patrick. Kaya ibinaon ko na sa limot ang nararamdaman ko sa kanya. Pagdating ng katanghalian, umalis na ako ng bahay namin. Medyo tanghali na rin kasi ako nagising dahil hindi agad ako nakatulog ng maayos. Kinailangan ko kasing puntahan yung isang branch ng salon namin sa Valenzuela. Nagkaroon kasi ng problema doon. Nag-concentrate na lang ako sa pag-drive hanggang sa makarating ako sa salon. Pagkarating ko, sinulubong ako ng mga empleyada ko. Good afternoon po, Ma'am Rosa. Nakangiting bati nito sa akin. Good afternoon, kamusta? Ganting bati ko sa kanya. Binaba ko na ang bag ko sa lamesang nakalaan para sa akin. Pinalibutan ko ng mga empleyada ko. Nag-aalala ang mukha ng mga to. Naku ba, medyo matumal po tayo ngayon. Bumaba rin po yung satisfaction rate natin. Huminga ako ng malalim. We can't please everybody, right? Gagawa na lang tayo ng paraan. Mag-iisip ako ng mga solusyon as soon as possible. At saka, Setyembre pa lang naman ngayon. Madalang talaga ang customer ngayon pero panigurado. Pagdating ng Desyembre at Enero, dadagsa ang mga gusto ng makeover. Dagdag ko pa. Tumango ang mga ito. Napatayin ako sa pinto nang tumunog ang bell nito na nasa taas. Tanda na may pumapasok o lumalabas sa tao. Nakita ko pa, pumasok ang isang maputing babae. Nakasuot na leather short at mas larong na-emphasize sa mahaba nitong hita at naka-pink hanging blouse. Wavy at makintab ang mala-tsokolating buhok nito. I need a trim. Maotoridad na sabi nito nang mapunta sa akin ang titig nito. Natigil ako sa tangkang pagtayo nang tumunog muli ang bell. Nanlaki ang mata ko. Si Patrick. Malamig niya akong tinignan at pagkatapos, lumapit ito sa babaeng kararating pa lang. Hey babe, bakit bumaba ka pa ng kotse? Sabi ng babae at yumakap sa bewang ni Patrick. I miss you. Malambing na sabi ni Patrick at bumaba ang mukha nito. Napakuyom ang kamay ko na maglapat ng labi nila. Lahat napatingin sa dalawa. Umungol ang babae nung laliman pa ni Patrick ang halik. Napatakip ako sa bibig ko para hindi makita ng empleyado ko ang panginginig ng labi ko dahil sa panipigilang iyak. Ilang beses din akong lumunok para mapigilan ang luha ko. Nag-iwas din ako ng tingin. Bakit kailangan pa niyang ipamukha sa akin na wala siyang pakialam sa nararamdaman ko? Bakit kailangan pa niyang ipamukha sa akin na wala akong karapatan sa kanya? Minsan na akong lumaban. Nakasama lang. Pumunta kasi ako sa opisina niya noon. Na makita kong may kahalikan tong babae, nag-eskandalo ako at ininsulto ang babae. Ang bunga? Nawala ang isa sa pinakamalaking deal ng kumpanya namin. Ako ang may kasalanan. Ako. Ulit. What's new? Kaya madalas nagpapanggap na lang ako na walang pakialam. Kahit sa loob-loob ko, sobrang sakit. Takot akong makita na naman ang galit ng ama ko at ni Patrick. Parang ang liit-liit ko sa mga mata nila. Wait, magpapatrim muna? Ako. Mahinang inilayo ng babae. Ang upuan na nakalaan dito at marang inasikaso ng empleyado ko. Panaka-naka kong tinitingnan si Patrick. Nakaupo ito at nakatingin sa babae. Nilumingon sa akin hindi na to nag-abala pa. Huminga ako ng malalim at yumuko. Ilang minuto lang natapos na rin na itrim ang buhok ng babae. Tumayo ito. Tumayo rin si Patrick at nilapitan to. Yumakap ang babae sa bewang nito. Hinawakan ni Patrick ang mukha ng babae at gumiti. Beautiful! Napangiti ako ng mapait. Kahit kailan hindi ko yon marinig sa kanya. Nag-angat ako ng tingin at nang may bultong lumapit sa harap ng mesa ko. Nasa lubong ko ang malamig na titig ni Patrick. Naparunok ako. Nababa ito ng pera sa ibabaw ng lamesa ko. Keep the change. Sinundan ko ito ng titig nang tumalikod na siya. Pinagmasdan ko kung paano nito ilagay ang kamay sa bebang ng babae at kung paano nito halikan sa noo ang babae. Hanggang sa paglabas nito, nakatingin pa rin ako sa pintong nilabasan nila. Ayos lang, Rosa. Tama na. Naging maingay ang mga empleyado ko.
Nag-usap sila tungkol sa dalawang kalalabas pa lamang ng salon. Pinag-usapan dito kung gaano kagwapo si Patrick, yung PDA ng dalawa at kung gaano kaswerte ang babae kay Patrick. Kumirot ang dibdib ko. Hindi ko masabi sa kanila na, uy, asawa ko yon at kabit niya yon. Astig, di ba? Tapos ano, iisipin nilang napakatanga at masokistang asawa ko? Hindi ko ipapahiya ang sarili ko, no? Kailangan ko nang umuwi. Sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Pagsasinungaling ko at lumabas na. Pagkabalik ko sa bahay, kinuha ko ang aking maleta. Sinilid ang lahat ng gamit ko doon. Kung hindi ako aalis sa pudar nito, patuloy lang ito sa pananakit sa akin. Hindi na kaya ng puso ko ang ginagawa ni Patrick. Sinakay ko ang maleta sa aking sasakyan at nag-check-in sa isang hotel. Hindi naman siguro niya ako hahanapin. Kasi hindi naman ako mahalaga sa kanya. Nakatingin ako sa labas ng bintana at pinagmamasa ng ilaw mula sa mga nakapaligid na building. Ngayon lang ako nakaramdam ng kapayapaan katulad nito. Binuklat ko ang aking gamit upang kuhanin ang sketchpad pero wala ito roon. Siguro naiwan ko yun sa ibabaw ng aking kama dahil sa pagmamadali. Nag-drive ako papunta. Mag-aalas 7 pa lamang kaya paniguradong wala pa doon si Patrick. Nang maiparada ko ng aking sasakyan, dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. Pag-akit ko sa hagdanan ay nagulat pa ako na makita si Patrick na nakahiga sa flooring malapit sa pinto ng kanyang kwarto. Agad ko tong nilapitan. Patrick? Mabigat ang bawat paghinga nito. Nang hindi ito gumalaw, hinawakan ko ang braso nito. Dumaiti sa akin ang mainit na balat nito. Nilalagnat ka, Patrick. Dumilat ito at maratalim na ito akong tiningnan. Huwag mo akong hawakan. Tutulungan kitang tumayo. Sinabing bigla itong umabo. Sa pangalawang beses kong tulog dito, tinanggap na niya. Pagkarating sa kwarto, inihiga ko na ito. Tinanggal ko ang sapatos nito, ngunit pinigilan nito ang aking kamay nang tangkain kong tanggalin ang poro nito. Kailangan mong magbihis para maginhawaan ka? Dahil siguro sa panghihina, sumuko na rin ito. Mapalunok ako na makita ang kakisigan nito. Kumuha ako ng white t-shirt sa cabinet nito. Buti naman nakipag-cooperate ko kaya madalas ko siyang nabihisan. Ang sakit ng ulo ko, daing nito. Kumain ka na ba? Umiling ito. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. Lumabas ka na. Matutulog na lang ako. Labas. Malamig na sabi nito at tinakip ang braso sa mukha. Patrick, labas. Inalis ito ang braso at matalim na tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim at tumayo. Pagkalabas ko ng kwarto, dumiretso ako sa kusina para pagluto ito ng lugaw. Kailangan itong uminom ng gamot para mas madali itong gumaling. Nilagay ko ang lugaw sa may mangkok at nilagay sa tray. Naglagay din ako ng tubig at ng gamot. Dinala ko yon sa kwarto ni Patrick. Nilagay ko yon sa may lamesa sa gilid ng kama nito at umupo ako sa kama nito. Kinilabit ko siya. Patrick, wake up. Dumilat ito at nagkunot ng noo. Hindi ko ba sinabing lumabas ka na? Kinuha ko ang mainit na lugaw at ipinakita rito. Nagluto ako. Kumain ka muna para makainom ng gamot? Ayoko. Tumalikod to. Sige na, Patrick. Para gumaling ka na? Pilit ko pa rito. Gagaling ako kung lalabas ka dito. Lalo't sumasakit ang ulo ko eh. Medyo pasigaw na nitong sabi. Pero sinabing ayoko eh. Bigla nitong tinabig ang mangkok na may mainit na lugaw. Tumapon yon sa braso at sa hita ko. Bigla akong tumayo at napasigaw sa hapde. Bumangon to at galit na tiningnan ako. Shit! Binabalaan na kasi kita? Tumakbo ako sa CR nito at nagmamadaling binuksan ang shower. Tiniis ko ang hapde. Habang binababad ko ang paso sa malamig na tubig, itinapat ko rin ang hita ko sa shower. Napapikit na lamang ako. Namula ang braso at ang hita ko. Pagkatapos ko ngayon ibabad sa tubig, lumabas na ako ng banyo. Bumungad sa akin ang malamig na titig ni Patrick. Linisin mong kwarto ko. Bad trip? Lumabas na ako at bumaba papunta sa kusina. Dahil sa liwanag ng ilaw, lalo naging malinaw ang pamumula ng balat ko. Kumuha ako ng ointment at pikit matang inindang hapde. Nang mahupa ang sakit, dinala ko na ang palangganang may lamang tubig at basahan. Maingat ko yung dinala sa kwarto ni Patrick. Sinimulan kong punasan ng simento. Ang tagal! Gusto ko nang magpahinga. Sabi nito habang hinihilo ang ulo nito. Pasensya na. Sa susunod. Kapag sinabi kong ayoko, madiin itong sabi. Sinunod kong paltan ay ang bedsheet itong natapunan din ng lugaw.
Pati punda at kumot nito pinalitan ko. Tiniis kong paghapdi ng pasok ko habang nililinis ang kwarto nito. Pagkatapos ko linisin yon, humiga na ito kaagad. Lumabas ako dala ng palanggana at bedsheet nito na nakapatong sa balikat ko. Nilagay ko ang bedsheet sa labahan at pagkatapos kumain ng kaunti. Dahil sa pag-aalala ko kay Patrick, umupo ako sa gilid ng pinto at pinakiramdaman kung dadaing ba ito. Naglagay din ako ng baso na may tubig sa gilid ko sakaling kailanganin ito. Daan-daan kong binuksan ang pinto nito. Sumilip ako. Nakita ko pabaling-baling to sa kama. Natatakot akong magalit to sa akin, kaya't nilapitan ko pa rin siya. Hinipo ko ang noon nito. Mas lalo pang tumaas ang lagnat niya. Pinunasan ko ang pabisan nitong noo. Ininaan kong air conditioner para hindi to masyadong ginawin. Inayos kong kumot ito at bigla siyang dumilat. Maxine! Kinagat ko ang ibabang labi ko. Maxine, you came back! Umangat ang kamay nito at tumapo sa pisngi ko. Hindi mo ako iiwan, hindi ba? Inawakan ko ang kamay ni Patrick. Ayoko magsalita. Nakikita ko kasi ang pag-aasam nito na makita at makasama si Maxine. Ang ekspresyon sa mga mata nito ang nagbalik sa dating Patrick na kilala ko. Unti-unti pumikit ang mga mata nito. Natulog na siya. Sorry, Patrick. Maingat kong binaba ang kamay nito at kinumutan. Kumuha ko ng unan sa kama nito at umupo sa sofa. Unti-unti, dinalaw na ako ng antok. Naalimpungatan ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mata ko. Umayos ako ng upo at tinignan si Patrick. Nakahiga pa rin ito at nakapikit. Nagdadalawang isip ako kung hihipuin ko ba ito, pero mas pinili ko na lamang saratin ang noon nito. May sinat ka pa. Bumaba ako at tumawag ng delivery. Pagdating noon, nilahad ko na kagad iyon. Dinala ko yon sa kwarto ni Patrick. Nakaupo na to sa kama at malamig na nakatingin sa akin. Kumain ka na. Nagpa-deliver ako. Alam ko namang di mo kakainin yung luto ko eh. Ibaba mo na lang dyan. Malamig nitong sabi. Eto na rin yung gamot. Sabi ko pagkababa ng tray. Pagbaling ko kay Patrick, nakatingin to sa braso ko. Tinago ko yon. Lalabas na ako. Rosa? Napatigil ako sa paglabas at tumingin dito. Never mind. Labas na. Pagkasarado ko ng pinto, biglang tumunog ang cellphone ko. Dali-dali kong dinukot yon sa bulsa ko. Nagmamadali kong sinagot yon na makita ko sinong caller. Hello pa? Wala ka talagang kwenta. Hinayaan mo magkasakit si Patrick? Yun ang nga lang may tutulong mo sa akin eh, hindi mo pa nagawa na maayos? Bumungad sa akin ang galit na boses nito. Hindi po. Umuwi lang siyang Nagdadahilan ka pa? Kinilangan tuloy i-cancel ang general meeting. Wala kang kwenta. Pabaya? Peste? Naiiyak ako sa paninis nito. Hindi niya na ako hinayaang magpaliwanag. Pinutol na agad nito ang tawag. Huminga ako na malalim at kinalma ang pararamdaman. Inaplos ko ang napasok kong balat at tinanong ang sarili. May pagkukulang pa ba ako? Ano ang gagawin ni Rosa ngayong pakiramdam niya? Walang nagmamahal sa kanya. Magawa pa kaya siyang mahalin ng asawa gayong iba ang mahal nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.